Ma'am, ilan pa daw po slot, ma'am? 4 Feb. Apo, sir? Sir? Okay, so, listen, good afternoon. Nakakain na ba lahat? Tapos na tayo sa medyo boring phase. May natandaan ba kayo kanina sa GIS with what is GIS and what are the components of the GIS as well as the functions and the data features ng ating GIS? May natandaan ba meron? Ano-ano nga ganyan? The point. Wherein, anong pinapakita ng point? A distinct place or a place na fixed. Okay? Pag sinabi naman nating line, it shows what? Length, distances. Okay? O ano pa? Yung polygon natin. Now, ang ibig sabihin ng polygon is many sides. It shows what? The borders as well as the areas inside that polygon. Natatandaan pa? O meron tayong two types of querying on how do we inquire yung crime na nangyari. Ano-ano yun? Yung tabular and spatial. Pag tabular, mag-search ka sa table. For example, you want to know kung ilang crime yung nangyari noong October 18, 2001. Okay, so you will search it and then yung table automatically will present, no? It will show you kung ilan yung crime na nangyari noon.
Okay? While on the other hand naman, pag sinabi nating spatial, paano ka mag-i-inquire ng crime na nangyari naman? You will click. Kaya depende kung anong gusto mo, kung place ba or point, linya or sa polygon. And then, pag kinlik mo yun, automatically, may lalabas na table, doon mo makikita lahat ng crime na nangyari. Natatandaan pa? Okay, so let us now proceed sa fourth part ng ating book, the introduction to problem solving. Now, itong Sarah, later on, matadaanan din natin to. Anyway, sino bang dito in charge dito sa problem solving na to? Sino? So usually to si crime analyst. Okay, siya yung mag-ano ng nagiging problema. So anyway, Sarah stands for what? Scanning, analysis, response, and assessment. So this is a process. Okay, kailangan sunod-sunod in chronological order. Hindi pwedeng after mo mag-scan, diretso assessment ka. Okay? Again, this is a process of what? Problem solving. Okay, next. Definition of problem solving. So this is the broad or yung pinakang maikling definition ni natin. O malawak na paliwanag. Later on naman, magdadive pa tayo in each letter. So according to Boba, okay, definition of problem solving is it is a methodological process of reducing the impact of crime and disorder problems in a community. Okay, so kung makikita nyo, ang problem na tinutukoy dito is what? Crime and disorder. So nakalapat na siya in context of law enforcement. Okay, pero pag sinabi natin problem solving, of course, to solve lang naman ang problem. A methodological, a systematic way of solving problems. But in this case, since this book is for what? Crime analysis and crime mapping, nakalagay na automatically na yung impact daw ng crime or the end disorder within the community. Okay? So the problem-solving approach is an integral component of the philosophy of community policing. Now, let us now talk about the SARA. The SARA approach to problem solving. So there are many ways on how you solve problems. But in this particular, gagamit tayo ng acronym again na SARA. Okay? So the SARA approach to problem solving is described as the first one, letter S, scanning. The second one is what? Analysis. Okay, third one are response, and the last would be assessment. So that is, once a problem is identified, ano mang ginagawa yan? Ito yung sa scanning, and characterize and analyze, analysis, a response. Okay, for response is developed and deployed to combat the problem. And after that, magkakaroon tayo ng tinatawag na evaluation or yung assessment. Okay, so ito yung pinakang buod or summary with what is SARA approach. Let us now talk about scanning first. So scanning is the first step to problem solving and is the identification of a cluster of similar, related, and recurring incidents. So scanning would be the first one. Bakit ano bang ginagawa natin sa scanning? You are looking for problem. Yung problem na yun is what? Cluster, meaning group of related incidents. Okay? And recurring, paulit-ulit. So there is a problem. Kasi meron namang mga crime na mangyari once lang, twice, parang nagkataon lang. But in this case, let us assume na laging nangyayari or paulit-ulit yung krimen. O kagaya nga ng example ko kanina, para hindi na tayo masyadong malito. O kanina, yung sinabi ko example, sa sigsag ulit. O laging may let's say, laging may nangyayaring hold-upan. Laging may nangyaring hold-upan, laging may nangyaring robbery. May nangyayaring theft. So although crime against property sila, in its very sense, magkakaiba, di ba? Pwede rin carnap and whatsoever. Ngayon, ayun yung problem natin. The robbery incidents or crime against property sa El Dorado. El Dorado ba sinabi ko kaninang place? El Dorado, basta sigsag, papuntang El Dorado. Okay, for example, ngayon, that is the problem. That is the very root, that is the very, very problem na kailangan nating sagutin. Now, what should be the next step? Okay, doon na papasok sino? Si analysis. So, si analysis naman, anong gagawin ni analysis? It is the use of several sources of information to determine why a problem is occurring. So, ngayon, sa scanning, nakita natin, there is a problem. And that very problem should be addressed. Ngayon, the second step natin is analysis. We will now analyze, titingnan natin kung bakit nangyayari yung problem na yon. What is the reason behind that? What is the reason behind that
crime property. Okay? A property against crime. Okay, anong reason bakit laging nauulit yon? Okay, that is analysis. Okay, you analyze who is responsible, sinong gumagawa, who is affected, or the victims, paano ginagawa, and saan. O yung 5 wives and 1 husband. Ipaprocess natin ngayon yung mga nalikom natin na information or intelligence. Should I say intelligence? Kasi, syempre, ipaprocess natin yan eh. Okay, the first step is scanning. Again, scanning to look for the what? Recurring problems. The similar, cluster of similar problems. Then after nun, alam na natin yung mga problema, the information surrounding it, the circumstances, the facts surrounding it. We will proceed now saan? Sa analyzation, sa analysis. To see kung bakit nagkakaroon ng ganong problema. Okay, syempre, hindi naman pwedeng doon lang magtapos, hindi pwedeng sa. Kasi problem solving eh. O ngayon, alam na natin, hindi pwedeng alam lang natin, kailangan gawa natin ng action. O, doon na tayo, magpo-proceed now, that will lead us to the third part, yung response. So this is the time na magpo-formulate na kayo ng pinakang solution on addressing such problem. Yung problem na nakita mo sa scanning. Okay? So response is the execution of a tailored set of actions that address the most important findings of the analysis phase. May nakita ka sa scanning, inunawa mo sa analysis, after nun, sa response, dito ka nagagawa ng set of actions. Okay? Then next, assessment. Yung assessment naman, titingnan mo if yung ginawa mong action based on your assessment or analysis is tama. O paano natin ngayon masusukat yon? Paano? Ikaw-compare natin ngayon. O for example, kada isang linggo merong 5 nakawan nangyayari dyan sa sigsag. O let's say, nagkaroon tayo ng SARA. We have addressed, o nakita natin, nascan natin ang problema ng istakawan. We have analyzed na ang reason pala is, lack of lighting. Madilim pala lagi sa lugar, walang police visibility. Very conducive sa nakawan. O ngayon, nagkaroon tayo ng response, anong ginawa natin? Nagtayo tayo ng police box. Nag-deploy tayo ng isang tao doon, at least 1 or 2 para body system. Dinagdagan natin yung ilaw. Okay? And then titingnan natin ngayon sa assessment. Kung dati, 5 kada week ang nangyayari, tingnan nyo, baka lalo naging 10. Baka yung police na nilagay nyo yung magnanakaw. So supposedly, dapat yon mababawasan. O much better, mawala. Okay? Ang trabaho ni crime analyst, dapat dito natatapos na. Saan? Ay, sorry. Sa analysis. I-analyze hanggang doon na lang. Then after nun, ibibigay niya na sa concerned na agencies. For example, ang crimes natin is about let's say traffic. O yung concerned, ilalagay din is HPG and whoever is concerned with that certain problem. Okay, but there are instances na pwede makailang pa rin si crime analyst natin. By how? By suggesting ano mga possible na baguhin. Kasi siya yung nag-analyze, siya yung may knowledge firsthand. Okay, may clear? Nagagets ba si Sarah? What is the first one? First step, scanning. Anong ginagawa sa scanning? Inaalam ko anong problema. What seems to be the problem? The second one, analysis. Anong ginagawa? Yung problem na nakita, inaalam natin kung anong reason. Bakit nangyayari yung problemang yon. Then after nun, response. Based on the analysis, gagawa kayo ng response. Paano natin i-address or gagawa ng action yung problema. Then last is yung assessment. Titingnan natin if yung ginawa ba nating response is naging effective. Am I clear? Okay, next. Ayan. Data and geocoding naman tayo. Types of data. So the first one is yung tabular. Wait lang, burahin ko lang. Tabular data. So it is a list of records contained in a table that along with information about the record contain addresses or some other type of geographic variable. So itong tabular data, hindi na kayo bago dito kasi kanina meron tayong tabular inquiry. So these are the data na saan nyo daw makikita sa table. O kanina sa GIS natin toolbox, makikita nyo rin doon na pwede nating i-manipulate to. Dito ka pwede mag-input, mag-search. Okay, kung anong kagustuhan ninyo. Okay, o pag sinabi naman geographic data, so these are the data na nasaan nakikita, inherently geographic. So that is, they describe geographic features, such as what? Yung length, yung width, okay, and yung coordinates natin, yung X and Y.
Okay, am I clear? Kuha ba? O ngayon, let us now talk about the general data integrity issues. Maganda si maganda si crime mapping natin, si crime analysis mapping natin. Maganda si GIS. But there are problems that could put into question. Pwedeng ma-question yung ano-ano. Tingnan natin yon. First one, the general data integrity issues. First, data entry. So in a law enforcement setting, often the individuals, officers, dispatchers, and record clerks who are conducting data entry do not realize that others are using the data they produce. So this lack of awareness can lead to carelessness and result in unreliable data. Okay, although nagpa-process, ina-analyze ng kusa ni GIS, always remember na yung data na pinapasok natin na sinasolve, na ina-analyze, na pinaprocess ni GIS ay nagmumula pa rin sa tao. Okay, nakukuha? So ayan, kagaya nito, lack of awareness daw sa mga nagpapasok. Nagpapasok ng ng data. O ano mangyayari? Nagiging unreliable minsan. Bakit? Nagkakamali. Magawang bahala na, kumbaga. Ayan, data entry errors can be improved by technology, address, cleaning software, proper training, and making individual aware of the uses and importance of the data. Okay, kasi once na naging mali, yung data na ipasok mo dyan, it will be processed, ipaprocess siyang mali at lalabas yung result na mali. For example, may nangyaring krimen ngayon. Ikaw, nagmamadali ka. Instead of 2026, nalagay mo 2025. Data entry error. Magiging unreliable na ngayon. Ginamit yung pinag-compare si 2025 and 2026. Pinagkumpara yung crime index ng dalawa. Ngayon, apektado na. Same lang din. Kumbaga, same principle. Di ba, it is said that one of the three dogmatic principles of fingerprint is that it is infallible. Di ba, anong sabi ni Sir Josh B? Hindi naman daw talaga infallible. Kasi nagkakamali pa rin. Sino bang nag-i-interpret? Sino ba nagli-lift ng fingerprints natin? Tao pa rin naman. And tao are very fallible in nature. Nagkakamali tayo. Same lang din dito. Although maganda, accurate yung pag-solve, accurate yung processing ng information ni GIS, but the question is, how about yung data, the raw data that was that were input, na-input doon sa sa software itself? Is it accurate? Okay, that is the first problem natin. Okay, it is one of the general data integrity issues. Next one. Validity, timeliness pala. Timeliness. So a primary concern in crime analysis, especially in technical crime analysis, is that data obtained are current and available in a timely manner. Lalo na daw dito sa tactical. Kasi again, pag sinabi nating tactical crime analysis, ano to? Recent criminal activities. Natatandaan pa kanina sa type of crime analysis, di ba meron tactical and strategical? Pag strategical, long-term criminal patterns. Still remember? You may refer sa notes nyo. Alam kong hindi agad babaon yan. Okay? Unfortunately, because of human error and technological difficulties, this is not always possible. O ayun kagaya kanina, in relation kanina. Because of the negligence sa ating data entry, it will affect also yung timeliness natin. Because of the human error. Tama, kapag na-restore mo yan sa computer, kung anong date nilagay mo, yun na yun. Hindi mababago, hindi maduduga. But still the question, tama ba yung pagkakatype? O lalo na pag gagamitin dito sa tactical crime analysis. Alam natin to recent, di ba? Recent. Pag nakita niya tactical. In context of crime mapping kasi sa tactical planning later on, mga short-term planning. Nakukuha ba? So one method to remedy this problem is to stress the need for and the value of the current data for crime analysis. So this need should be communicated throughout the department in order to come up with solutions for improving data timeliness. So ayun na lang gagawin natin again. O kagaya kanina, dito sa data entry, ipapaalam daw natin sa kanila, okay, yung importance ng data na ini-input nila. So that yung mga tao magiging careful sa pag-input. Okay, am I clear? O, next proceed tayo sa data validity. When we say validity, it refers to whether the data accurately reflect the concept that they are intended to measure. Although true validity is difficult to measure kasi di naman talaga natin alam if yung every mga ini-input doon is totoo. Okay? Law enforcement data, like any other data, are prone to validity issues. O let's say, for example daw,
Many police departments use calls for service information as a proxy for crime. This is problematic because not all calls are the original dispatch as a crime are in fact crimes. Ito ginawa to dati. Pinalabas, I believe nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, PRRD. Sabi nila bumaba daw yung crime yung crime index, di ba, yung Kufnor si Propedit. Bumaba daw. But the thing is, hindi naman talaga bumaba. Mayroon kasing mga crime na hindi nakalista. Ano ba yung Kufnor si Propedit muna? Ano ba yun? Nakalimutan ko kasi. Ano yung C? Ay, Kufnor si Propedit, sorry. Humpert pala. Kaya pala nagtataka kayo. Humpert, parang umutot lang. Ano yun? Homicide? Murder? Tama ba? Ano yung humpert natin? Nakalimutan ko na. Tutulungan niyo ako. So, tayo dyan. Hindi nyo natanda. Robbery. Ano muna yung P pala? Ano yung P? May utot yun eh. Parricide? Parricide ba? Pwede kayo tumingin sa notes nyo. Huwag nyo i-mental. Pag di nyo na kaya, i-notes nyo na. O anyway, sige, tatagal tayo. Yung humpert na yun, kunwari. O let's say for example, yung humpert na yun, ayun lang yun na ilalagay sa record. Anong ginagawa? O kagaya nito. Hindi naman daw talaga yung itinawag are in fact crimes. So yung reliability, yung validity ng data can be put into question. O kagaya, balik tayo dun sa example ko kanina. Humpert lang yung nire-record. Siyempre, yung ibang crimes, instead na ilagay nila, for example, homicide, di na ilalagay yung homicide. Yun na lang sa yun na lang yung data na hindi nalalagay doon. For example, libel, wala namang libel doon. Kahit ang nangyari talaga is ibang crime na kadapat, supposedly, nasa record, iba na lang ilalagay ko. Hindi maganda yung reflection kasi nagkakaroon ng evaluation eh. Titingnan, effective ba? Kasi ang isukatan nga natin ngayon is what? Anong yardstick natin? Absence of crime na, di ba? Siyempre, ibang police department, para maging maganda evaluation, assessment sa kanila, sasadyain nila, pababain. Parang sa sa school. Di ba, nagkakaroon tayo ng DAT, tsaka NAT, yung National Achievement Test, tsaka Division Achievement Test. Sinusukat yung effectivity ng school nun. Kung gaano kaganda yung yung competency ng pagtuturo nyo. Siyempre, yung iba, kaya baka nagtaka kayo dati, may mga teacher na nagbibigay ng sagot. Ako, naranasan ko yun, elementary ako. Binibigay mismo yung sagot. Kasi kung mataas yung score nyo nun, mataas din yung assessment ng school. Same lang din ng reason dito. Okay? Kasi tao, kayang i-manipulate ng tao. It is one of the power ng tao. Kasi yung GIS naman, hindi naman automatically kayang mag-detect niya ng crime, ng mga crime na nangyari. Kailangan may mag-i-input. May clear ba? O reliability, syempre, yung validity, if hindi na siya valid, di ba? Kasi dinuduga, yung reliability niya, hindi ka na rin pwede mag-rely dyan. Dinuga eh. Accurate pa ba yan? Hindi na. Kung nagkaroon na ng tampered. Okay? Kung na-tamper na. O reliability refers to whether the data are measured the same in repeated observations. An example of reliability issue to law enforcement data is when there is a policy or law change. So mandatory arrest for domestic violence offenses. Frequently, there will be a sharp increase or decrease that indicates that data no longer represent the same phenomenon, and thus, the numbers are not reliable. Obviously, reliability issues can significantly affect crime analysis results. Okay? Nakukuha, yung mga data na nakukuha natin kanina, parang ano lang ang nangyari. Parang dito na siya pinaka-nag-ugat. Data entry. After nun, yung timeliness. It will affect yung time. Siyempre, is it still accurate yung mga in-input nyo ba yan? O the next, yung validity. Once tampered, yung validity nawawala. And then, if anong nangyari, yung validity is in question na, yung reliability niya rin as well. Okay, next, data transfer process. The data transfer process can affect data quality and integrity. In that data can be inadvertently or unavoidably lost or reformatted. Ito na lang naman yung sinasabi. Since tayo nasa nasa electronics, hindi kagaya ng transfer dati, di ba? Pag hardware o pag hard copy, pag hard copy, kaya mo talagang protektahan. Alam mo kung may malalaglag or may masisira, may makukuha. Unlike naman dito sa data transfer process, kasi we are dealing with what? Computer. At hindi daw natin maiiwasan yung alin? Mawala or ma-reformat, makorrupt. Di ba? Parang dati, pag nagpapasahan kayo ng bold, ayaw mag-play. Yun. While sa process ng transfer, nasira, nagkaroon ng na-corrupt yung file. Okay, nakukuha ba?
So it is an issue associated with the data transfer process is data compatibility. Police department are notorious for having data in many different formats. Alam natin yan, even yung picture, may JPEG, may PNG, and any other format pa. And sometimes, if hindi compatible, if hindi kayang basahin ng inyong reader, ano mangyari? File not supported, yung lumalabas. Okay, familiar ba kayo sa ganon? Alam ko yung iPhone, iba yung ano eh. Sino mga naka-iPhone? Sino naka-iPhone? Sino naka-iOS? Wala, putang ina, cream nga lahat, Android lahat. Hindi nga, wala naka-iPhone. Hindi ko naman sinasabing buksan nyo. Huwag kayong matakot na i-surrender. Tatanungin ko lang kung anong nakalagay. Kasi ito, pag titingnan mo yung ano, yung format, ayan, titingnan ko information. Details. O, ayan, .jpg to. .jpg nakalagay. Pero alam ko sa iPhone, PNG sa inyo eh, no? .png ba? Ayaw ito umamin, no? Magagal, pwede na kayong kriminal. Ang kukunat nyo pa aminin. Ano, no? JJB? Meron ba nun? JJB. Justin Pascual, tayo naman. Ano niya ata yun eh. JJB. Jamerson Jordan Bureta yun ah. Akala ko Justin Pascual, JJP. O data, confidentiality, and privacy. Our last concern sa integrity. O ano naman ibig sabihin nito? Everyone that has an access doon sa computer, ano mangyayari? Puta, huwag ka malaglag. So crime analysts are managers of law enforcement data. Therefore, crime analysts are responsible for protecting the information and individual represented within the data. So normally, the data are used and created in crime analysis adheres to our jurisdiction's policies on privacy and confidentiality. O lalo na kapag ang kasama dun sa data na is may mga minor. Kaya ano nangyari? Everyone kasi na magkakaroon ng access doon sa computer, lalo na yung computer na ginagamit sa crime mapping, ano mangyari? Yan, nawawala yung confidentiality and privacy. O lalo na kapag nagkakaroon ng hacking, alam natin yan. Okay? So those are the, those are the, the general issues or general data integrity issues. Ano yun? Data entry, timeliness, validity, reliability, and data transfer process, and yung confidential and privacy. Okay? Proceed tayo. Yung mga hindi na mahalaga, proceed natin. Parang hindi ko pa nakikita yung single symbol. Yan, ito na tayo. Spatial analysis technique. Spatial ha? Look, mind the spelling. Spatial. Ano ibig sabihin ng spatial? Mga cream to eh. Baka isipin yung facial, pinutok sa mukha Spatial. Hindi special lomi ha. Spatial meaning place. Yes, very good. Thank you. Okay, spatial analysis techniques. Ano yon? First one is yung single symbol mapping. Now, there are two. First one is yung single symbol and yung graduated. Hindi literal na gumraduate, syempre. Pag sinabi natin single symbol, ano sa tingin nyo ito, yung graduated? Ito, gamitin nyo rin technique to sa board exam. For example, dalawa lang naman sila. Yung isa single symbol. Syempre, kung hindi siya single, ano to? Yung ginagawa dito. Multiple symbol. Okay, nagigets ba yung logic ko? Parang simple 1 plus 1. Or let's say, alam ko na agad ibig sabihin ng single symbol sa single symbol mapping. Ano naman tong graduated mapping? Siyempre, kung may single, merong multiple. Nakukuha, nagigets? Ano na lang yun? Kumbaga parang common sense na lang natin. Siyempre, pag sinabi natin single symbol mapping, it refers to the use of individual symbols to represent point, line, and polygon features. Single, as the name suggests, single, isa. Okay, nakukuha? Pag graduated naman, ano naman ginagawa ng graduated? Ba yun, sana ako? Pag graduated naman, ano nangyari? There are multiple symbols, more than one. Ganun lang naman, as simple as that, ay naibig sabihin nun.
Pag ang symbol na ginagamit isa, single symbol mapping. Pag marami, graduated. Oh, now, let me ask you a question. Ano sa tingin niyo yung mas di-utilize na natin ngayon? Siyempre, yung graduated na. They use different techniques. It's either by color, by buffing, by shading, or shapes, okay? To determine, to represent more accurate. O, let's say, for example, itong mga bilog na to is crimes na nangyari. So, alam natin na may crime na nangyari dyan. But were you able to distinguish kung anong crime yung mga nangyari? No. Isa lang yung symbol eh. Paano natin malalaman? O, unlike kapag graduated, may star, may square. Okay, ganyan. O, for example, kapag star, crime against chastity. Pag square, crime against property. Pag bilog, crime against person. O, mas madali nating malalaman ngayon. Mas maganda yung nagiging representation. Nakukuha? Okay, wag na kayong tabarin. Saglit na lang to. Malapit na to. Alam ko nakakatamad tong ano. Saan na tayo? Ayan, graduated mapping. Graduated mapping consists of aggregating data into groupings that are displayed on the map. There are different types of graduating o graduation. O merong first one, graduation by size. Graduated size mapping is the process by which data are summarized so that symbols for point or line features are altered into size to reflect the frequencies in data. Anong tinitingnan natin? Frequency. Let me show you the visualization. For example, this is a pangit ng color. Kita ba? Visible. Medyo malabo, no? Gawin kong black. Bango ah. May chocolate. For example, this is a map. Mantubol lang eh, no? O, for example, map. Let's say, ito yung mga polygons natin. Ano ba pinapakita agad ng polygons? Yes, boundaries. And yung areas. O, for example, ayun yung polygon. Taing nagbibitak-bitak, no? Mamaruya. O, for example, may nangyaring crime dito. Kuha ka muna ng isang bilog. And then, may nangyari ulit na crime. Lalakihan tong bilog. May nangyari ulit na crime, lalaki ulit. May nangyaring crime sa malayo, maliit. May nangyari dito. Pag ibig sabihin, napakalaki ng circle, ano ibig sabihin nito? Yung frequency. Mas maraming krimen na nangyayari dito. Ayun yung ibig sabihin niya. Nakukuha yung graduation by size natin? Nakukuha ba? Nakukuha. Sinong nalilito? Gets naman siguro kasi madali na yan sa inyo. Okay, again, pag graduation, gumagamit ng aggregating data, or ng more than one na symbol. O graduation by size. So for example, ito. Yung maliliit, isa lang daw na robbery. Yung medyo malaki, 2 to 3. O pag malaki na talaga, ay na yung 6 to 7. Nakukuha? O pag just by looking ngayon, alam niyo na agad kung saan yung pinakamaraming krimen na nangyari. Saan? Ito, yung sa gitna. Ito ba yung pinakamalaki? O parang pareho, no? Ito. O, ayan ngayon yung hotspots natin. Ano ba pag sinabing hotspot? Yung lugar kung saan maraming nangyayaring krimen. Nakukuha ba? Am I clear? O, next. O, same lang din ulit dito. O, may kita nyo. O, meron naman tayong graduation by color. So, in graduated color mapping, symbols, yung point line or polygon features are altered into color to reflect a particular value of the picture. O, ito naman, the more na mas dark yung color, the more na mas marami yung krimen. Or it's either naman, pwede namang magkakaiba ng kulay, magkakaiba yung pinapakita, yung nire-represent. Nakukuha ba? For example, in this case naman, burglaries. Ano yung burglaries natin? Iba kasi sa kanila yung robbery sa burglary. Pag burglary, yung pumasok sa bahay. Okay? Alam ko, meron pa nga sila ang burglary tuwing gabi lang nakukumite. I don't know kasi ibang to eh. Okay? O, kagaya nito. Pag January 15 daw, ito yung kulay. Pag ganito naman, February 15 na. O ngayon, just by looking at the map, alam mo na agad yung mga dates. O let's say, gawin naman natin crime. Pag ganito yung kulay, sabihin natin theft. Pag ganito yung kulay, sabihin natin robbery. Pag ganito yung kulay, sabihin natin malicious mischief. O ngayon, anong mangyayari na? Anong magiging benefit? Just by simply looking at the map, madidistinguish na natin. Mas nagiging maganda yung, again, representation. We were able to what? To distinguish kung alin dito yung crime. Kung yung crime na hinahanap mo. O gusto mong hanapin is crime,
May nagtanong sa'yo, Sir, ilan ba yung sa lugar nyo, ilan ba yung nakaranas na ng robbery? O ngayon, titingin ka sa crime mapping. Sa crime map. Sa map. O yan. Just by looking at it, simply looking at it, alam mo na agad kung alin yung, or kung ilan yung crime. Nakakuha ba? Nagigets? Graduation by color. O, next. Meron din mga ganyan. O, nakadepende. Ito yung legend na tinatawag naman natin. Classification, methods, natural breaks, it's up to you na lang to read. Quanta. Asan na yung isa? Meron pa tayong by buffing eh. Okay, pag standard, tingin na lang, ganito yung sa buffing na tinatawag. Para lang din siyang graduation by color. But instead, dito, nagda-darken na nagda-darken. Yung kanina kasi, for example, pag green, ganito yung ibig sabihin. Pag blue, ganito yung ibig sabihin. Dito naman, let's say ito yung mapa natin. Mapa na lang kunwari yan. May nangyaring krimen dito. Pag may krimen ulit, nagda-darken. Then ibig sabihin, the darker it gets, the more the frequency. Nakukuha ba? Ayan, for example, may nangyari ulit. O may nangyari sa katabi, pindot. O, may nangyari sa malayo, may nangyari ulit. The more na mas nagda-dark yan, ibig sabihin, the more na what? Na mas maraming krimen na nangyari dito. Ayan, ganyan. Nagigets? Ay, kunyari yun, sa kapaligid niya, mga onting krimen lang nangyari. Parang ganyan. Nagiging ganyan yung itsura niya. Nabivisualize ba ninyo? Nagigets ba? Answer me, nagigets? Hindi kagaya, huwag kayong malito kasi meron tayong graduation by color. In graduation by color, pwedeng ganito siya. O, pag nakita niyo yung blue, let's say blue. Ay, ayaw. Ang ibig sabihin niya ay robbery. Pag nakita niyo naman ay red, sabihin niya ay theft. Pag nakita niyo naman ay yellow, ang ibig sabihin niya ay malicious mischief. Ano ko na lang paikliin ko malicious mischief. Putang gala. Buuin ko na nga. For example, ganyan. Listen. Ganito yan. For example, ito yung mapa. Depende ngayon. Kapag may nangyaring malicious mischief dito, ganyan yung kulay. Wala naman dito. Saan yung blue ko? Gago, di ko alam yung shade. Basta blue yan ngayon, just by simply looking at it, madidistinguish mo kung ano yung crime na nangyari doon. Okay, nakita yung pinagkaiba ng dalawa? Okay, although parang color lang sila pareho, pero itong isa, pwede kang gumamit ng different colors. Unlike dito, na buffing. The more lang na mas frequent yung nangyaring krimen doon, the more na nagda-darken lang siya. Parang yung opacity, di ba? Sino familiar sa opacity? Parang nagda-darken lang. Okay? Gets? Next. Patapos na tayo sa crime mapping. Ito naman mga types of crime analysis products. This is just simply the description. You read it na lang. Same with the elements. Yung mga nilalaman lang naman to. This is lang. Kumbaga, descriptions. The list of the meanings. So that would be all para sa ating crime mapping. Okay, para hindi pa tayo tapos. Ito pa, inula ko lang yung crime mapping. Meron pa tayong yung sa file natin. Same pa rin po. Same pa rin, same subject pa rin. Di ba yung police operation, police operations planning with crime mapping. Ito ang gagamitin nating manuscript. Hindi pa ako nakakagawa kasi ng flow dito eh. Uy, nagalag.
Anyway, sorry, nai-discuss ko ba sa inyo ano? Nai-discuss ko ba sa inyo yung mga notice ng Interpol? Na-discuss ko ano? Yung red, okay. Kala ko nakalimutan ko. O yan, in ano naman to? Yung Smart C natin. Saan naman natin ginagawa si Smart C? Sa planning. Yung kanina, yung Sarah, saan yung Sarah? Problem solving. O ngayon, let us now talk about Smart C. O before, Smart lang siya. Smart planning. Acronym ulit siya. Okay? Ito yung parang magiging, again, steps on how you plan or yung mga magiging principle or yung guiding steps ninyo when planning. The first one, your objectives daw should be Smart C. So ano yung una? It should be specific. Okay, when planning, again, kailangan specific. Alam mo kung ano yung gusto mong i-achieve. Hindi masyadong malawak. So specific, that is, they will tell how much, okay, of what is to be achieved and what behavior of whom or what outcome by when. Kailangan specific. O let's say, for example, gusto mong maging successful. Tangina, masyadong broad yun. Hindi ka specific. Maraming definition ng success. Anong success yung gusto mong mangyari? Ayun pala. Ibig sabihin niya pala ng success, pumasa sa board. O yun, kailangan specific. By what year? Buta pumasa sa board, baka pumasa ka sa board 2050. So, kailangan time. Okay, specific. Be specific. Anong board ba yung ipapasa mo? Kailan mo ipapasa? Anong gagawin mo para mapasa yun? Kailangan specific. So, that is the first characteristic dapat ng inyong pagpaplano. So, the second one, measurable. Kailangan na susukat. Okay? So, there are available information and data and statistics concerning yung objective na pinaplano nyo. It should be collected, detected, or obtained. Okay? For example na lang, ganito. Gusto nyong patayin. Gusto nyong puksain yung drugs. Okay? Yung drugs dito sa San Jose. Ngayon, anong gagawin mo? So, there should be a measurable data. Ano-ano yun? The number of what? Yung mga nasa watch list. The number of drug users. Number of drug pushers. Okay? At least kahit approximation lang, kahit hindi exact. Okay? Bakit? Kailangan, alam mo yun. Kailangan nasusukat mo yun. Kasi ito, sa next one, kailangan achievable. Okay? Is it feasible? Can we pull off that certain plan? Hindi pwedeng nagplano ka tapos hindi mo alam kung kaya. Hindi pwedeng bahala na. Bakit? Kasi if hindi ka, let's say specific nga, okay, measurable nga, meron ng data. Is it achievable ba? Baka ganito, pagpaplano mo, gusto kong ubusin yung drug addicts dito sa San Jose by 2025. By 2026 pala, specific. Kaya lang, by 2026, bukas agad pala. Is it achievable ba? Paano natin masasabing achievable? You refer dito sa measurable. Sa data na magagather ninyo. Sa mako-collect, madedetect, and obtain. Okay? Next one naman tayo. It should be relevant. Relevant saan? Anyway, ito kasing context na to is sa organization. Okay? Sa organization to. For example, sa police. Kailangan daw relevant. Relevant saan? Sa mission or sa vision, sa goal or sa objectives. Okay? So your organization has a clear understanding of how this objective fit with the overall vision and mission of the group. Let's say, for example, ikaw, nagtatrabaho ka sa police organization. Ang goal ng organization nyo is peace and order. Tapos ang pinaplano mo, walang kinalaman sa peace and order. Ang pinaplano mo lagi, outing. So is it relevant sa mission? No. So it should be relevant. Pag sinabi naman nating time, ano yung time? So your organization has developed a timeline. A timeline, so a portion of which is made clear and in the objectives by which they will be achieved. Meron kasi tayong goal o yung long term. And sinabi ko sa inyo, in order to achieve that long-term goal, you should first make your objectives o yung short term. And doon to papasok time. Kailangan, yung gagawin nyo is may timeline. Ang goal mo is mawala totally lahat ng drug addicts dito. For example, January, February, March,
April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 naman. O let's say gusto mong by the end of the year, o let us assume na January ngayon, by the end of the year, 2026, kailangan 0% na yung drugs dito. O that is your goal, your vision, the long term. Ngayon, kailangan time of from January, let's say 100%. Kailangan by February kahit paano maging 95. Yan, kailangan may time, may progress, step by step, objective. Okay, may timeline kung paano mo aabutin. Kagaya niyan, sa inyo, ang goal nyo ngayon is what? Pumasa sa board. O meron kayong objectives. Ano yung objectives nyo? Mag-review and matuto. Okay? O ngayon, kailangan time. O bukas, ano bang aaralin ko bukas? O itong buong month, ang aaralin ko CLJ. Next month, aralin ko CA. The next month, ano naman, CDI. Tapos next month, pahinga na ako. Tangina, nakakapagod pala eh. Pahinga. Kaya kailangan time. Okay? Kasi pag hindi mo inarasan yan, ano mangyari? Wala. Hindi natin, ma-achieve man natin, mahirap. Hindi siya masyadong organized. Nakukuha? Am I clear? O, next one tayo. Ito na yung last. Ito yung dinagdag. It should be challenging. And when we say challenging, kailangan daw it stretch the group. Or may yan. It must be challenging enough for your group to grow. Or for your organization to learn something new. Okay? They stretch the group to set the aims on significant improvement. Kailangan yung pinaplano mo is mahirap to the point na magkakaroon ng improvement. Okay? It is very important to the members of the community. Nakakuha ba natin? O ngayon, let us now talk about this one. Ito, yung sinasabi ko sa inyo. Kailan ulit na-appoint si si examiner? Noong 2021. Later that year. Eh, yung POP manual natin, 2021 din na-publish. Kaya lang, nauna ng buwan. Okay, that is the very reason kung bakit yung kinuhaan ng questions is 2013. And then nagkaroon again ng 2022 TOS, syempre, ginamit niya na yun. Okay, but the problem is meron tayong tinatawag na data bank. O alam nila yan, yung mga natin, veterans, nakapag-take na sila. May mga question, lalo na sa CDI. Sa CLJ. O doon nga rin ako nagkamali eh. Yung questions na nagkamali ako, putang lumang tanong. About arson. O let me ask you, arson, sinunog yung isang bahay without intent to kill. May namatay sa loob. What should be the, what is the crime committed? Arson with homicide. Pero tinignan ko yung choices, puking ina, walang arson with homicide. Anong sinagot ko? Doon ako naulol. Sa sobrang excitement ko, ang nasagot ko doon, homicide. Ano ba dapat yon? Wala namang intent to kill eh. Aggravated arson lang before. Lumang question kasi. Luma yung ginamit na reference. Yun yung problem. Same lang din dito. Okay? So anyway, itong bagay na to, hindi ko na masyadong i-expound sa inyo. Magbibigay na lang ako ng example. But ang task na pagbabasa ng 2013 manual at 2021, hindi ko na i-discuss sa inyo. Tanginang haba nitong dalawang to. Tapos pagbubungguin ko pa ba? It's your duty na lang, lalo na sa police operation. Yung PCC at PCC, magkaiba na yon. Meron doon yung invest, wala na sa investigation ng alagay, nasa scene of the crime na. Kaya dapat aralin nyo. Okay? O, ito na lang, another For example, ito. May tanong, linear progressive decision making daw. O anyway, ang tinutukoy dito is yung force na pwedeng ibigay ng police. Noong 2013, POP, ang ginamit, use of excessive force is prohibited. Okay? So the excessive use of force daw during police operation is prohibited. Ngayon, nagkaroon ng problem. Bakit? Ito, yung the word excessive. Paano natin i-define yung excessive? Paano natin masasabi na yung ginawa ng police is hindi excessive, sakto lang? O nagkaroon ng pagbabago, 2021. Ang sinabi na is application of necessary and reasonable force. Another problem arises. Paano mo masasabing necessary or kailangan talaga? Paano mo masasabing reasonable yung ginawa mong force? Okay? O kaya nagkaroon na tayo nito, yung latest natin. Force continuum, linear progressive. Meaning ng progressive, step by step. Ang linear. Ito muna gagawin mo, pag dito malab, second. Then last, ito. Okay, nakukuha. Ano yung first natin?
Merong tatlo dito. I don't know kung alam ko nandito yun eh. Force continuum, first one is yung non-lethal approach. Pag sinabi nating non-lethal, ito ginagawa mo lang dun sa pwede mo pa namang kausapin. For example, nag-ano lang dyan, nagwawala, hindi barilin mo agad. Kailangan non-lethal muna. Okay? Ano ba pag non-lethal? Hindi nakamamatay. For example, yung presence, persuasion. Tol, huwag mo nang gawin yan, mapapasama ka lang. Tol, huwag mo nang gawin yan, tigil mo na, suko ka na lang, tutulungan ka na lang namin. O after nun, nagwala pa ulit, talagang gusto niya talagang magwala, pumatay na daw, proceed ka. Ano naman yung sunod? Less lethal. O less lethal, nakakapag-produce ng injury, pero yung ipoproduce mong injury is what? Hindi nakamamatay. O gumamit ka ng baton. Meron silang bago, di ba, yung parang parang trident ni Zeus tuloy, ni Poseidon. O yun, mga non-lethal approach yun. Pwede kang makasakit, yes, baton, ano pa ba? Wala naman kasi tayong taser eh. O yun, mga taser. O pag hindi pa talagang desidido ng pumatay talaga, nakita mong babaril na, mananaksak na, pwede ka na mag-proceed sa last. Yun talagang hindi mo na makausap. Okay? Ano naman yung lethal? It will produce injury that could cause death. That could cause, ha? Pwedeng makapag-produce ng death. Fatal. Pero hindi laging patay. Putang ina. Isipin mo, pulis ka, sa ulo mo binaril yung kriminal. So, hindi pwede, ha? Tangina. Bakit sa ulo? Pwede naman sa braso. O pwede pa rin kayo makasuhan nun. That could, tandaan niyo yung word na could. That could produce death. Hindi nagpo-produce lagi ng death. Kaya yung non-lethal kasi kahit anong suntok gawin mo diyan, kahit anong sundot mo ng baton, hindi mamamatay. Maliban lang kung sadyain mo talaga. Puta, murder naman kaso mo doon. Tandaan niyo ha, yung lethal, it could produce, but not always death ang resulta. Okay? Ayan, may baril kayo, ayan, pwede nyo gamitin yan. Pero syempre, kung maging police kayo, be wise. Barilin nyo sa paa, sa tuhod, kung mai-immobilize lang siya. Kasi pwede nyo ba sabihin kayo sa court, na mananaksak po kasi binaril ko sa ulo eh. Bakit sa ulo? Tangina, headshot May dagdag yan, dagdag coins. Ay nakukuha ba? Alam ko matadaanan naman natin dito yon. Ay puta, ito pala. Ano lang, practice lang, ito pala. Meron tayong 3 approaches sa natin. Doon nga sa force continuum natin. Okay, anyway, pinakita ko lang to. Marami pang pinagkaiba si POP Manual 2013 and 2021 ha. So anyway, yung iba naman na lumabas sa board, maira-rationalize pa ni Sir Cha. Pero hindi ko na i-discuss in 2013 and 2021. Puta, bitin sa atin isang buong season. Ang haba nun. Tsaka hindi ko rin kabisado, syempre. Pang POP Manual na yun eh. Okay, police na yun eh. Bible na nila yun. Nakukuha ba? So I will leave it up to you. Basahin nyo na lang, most especially again sa police operation ha. Ano na yun, madami nang nabago. Ni-revise. Next. So there are 3 approaches again sa force continuum. Non-lethal approach. So this involves the police presence. Ayan, pakita ka lang. May nagwawala dyan, pakita ka. May intimidate na yan. Alam niyang person in authority ka eh. Okay? And the employment of activities or actions to persuade. Ano ba persuade? Ano ba pag sinabing persuade? Parang kunukumbinsin natin. And or request cooperation. O tol, tigil ka na, huwag ka na magwala. Di ka na mahal, palayain mo na. Kasi naglasing kunwari. Okay? Ngayon, kung anong nangyari, binigyan mo na ng instruction, tinatry mo na i-persuade, wala pa rin talaga. Talagang, tangina, kung di siya sa akin, wala na. Wala makikinabang sa kanya. Ganon. Doon na yung time na pwede kang mag-less lethal again. So this involves the employment of less lethal equipment. Ano-ano nga yun? Ano-anong less lethal equipment meron sa police? Yung nila, yung retractable baton ba tawag doon? O basta yung pamalo, may retractable sila. Yon, pwede mong gamitin yon. Pukpukin mo sa ulo. Magising ka naman, huy. Ayaw na sa'yo ng tao. Aso yarn, habol ng habol. Okay? Although it does not cause serious injury. Pero at still, di ba? Siya, matatauhan. Mapipigilan mo siya. Okay? At hindi talaga possible magkaroon ng death. Okay? Lethal approach. This involves the employment of lethal equipment, usually as last resort. Last resort ha. Lethal force will only be employed when all other approaches, kung lahat daw to, nagawa mo na. And hindi pa rin talaga nakiki-operate. Okay? So this approach carries it with the greater responsibility as it is may. As it may pala, as it is may, grammar. As it may.
Hindi sinabing patay lagi. May result to severe injury and serious bodily harm and or death. Kaya yan, kagaya nga yung barrel. Okay, nakukuha ba natin? O ngayon, case-to-case basis pa rin to. Baka naman, sinabing linear, dito ka pa rin magsimula, ang ginagawa na, hinahabol ka na ng itak. Gagi pre, wag. Sinasaksa ka na. Sakit, wag muna pre. Papaluin kita ng baton. Ito na, palislital na ako, sige ka. Tapos, nakasampung saksak na bago ka lang pumalag. So, hindi pa rin syempre. Sabi pa rin naman ng batas natin, as a police officer, you must not give the perpetrator a fair and square fight. You must stand your ground. Ilaban mo, putayin, nag-enforce ka ng law eh. O hindi pwedeng susuntuin mo, susuntuin din kita. Pwede kang gumamit ng ibang Sabi, hindi mo kailangan bigyan ng fair and square, ng patas na laban. You must stand your ground. Maging matigas ka. Wag lang yung sobra, wag lang Kaya nagkaroon pa rin tayo ng ng force continuum. Nakakuha ba? Si Buddy parang nabaril na. Man down. O ito, yung comparative natin, Safari tsaka collaborative. Ano nga palatandaan natin dito? Safar. Pag Safar, nandun sa malayo, pumunta talaga sa ibang bansa, si researcher. O pag collaborative naman, call lang, tawag-tawag. Okay, magtatanong lang, yes, hihingi lang, communicate. Hihingi lang siya ng mga information with regards dyan. Nako, ito. Basic na to sa inyo. Basic. Ito, yun. Lah, kapansin to, umangat to. Ayan, alertness to crime theory. Anong sinasabi natin dito? As the country progresses, the alertness to crime of its population heightens. Ano nangyari? They will report more crime. And if they report more crime, anong gusto nila mangyari ngayon? They demand or request the police to become more efficient in enforcing the law. Okay? Or solving crime problems. How about the economic or migration theory? Anong variable natin? The population and the crime rate. Kasi ang sabi, ang crime daw is what? Product ng unrestrained migration. And because of unrestrained migration, anong nangyayari again? Tumataas yung population. And pag tumaas yung population, yung crime rate natin tataas din. Nakukuha? O next, opportunity theory. O meron tayong dalawang tinitingnan dito. Hindi, sorry, mamaya pa pala yun. So opportunity theory, habang tumataas yung standards of living natin, nagiging careless tayo lalo. O ngayon careless tayo, yung belongings natin, kung saan natin nilalagay, ano nangyayari? Yung opportunities, okay, for the criminals to commit crime, mas dumadami rin. Siyempre, igagrab na nila yon. Okay, remember, di ba nag-drawing pa nga tayo ng triangle? Yung intent or motive tsaka instrumentation, hindi natin pwedeng pakialaman. Nasa utak yan ng tao. Hindi naman natin pwedeng hulihin agad yan. Mukha kang magnanakaw, hulihin kita. Baka nakawin mo yung yung laptop ko, yung cellphone ko. Okay, that's why, doon lang tayo sa sa opportunity lang tayo makakapag-focus. O next naman, demographic theory. Ano naman ibig sabihin ng demographic theory? Anong natin dito variable? Yung age. Okay? Nagkakaroon ng baby boom. Sa generation ngayon, ang daming pinapanganak. Nagkakaroon ng baby boom. As they grow up, nagkakaroon ng delinquent subcultures, which is very evident ngayon sa ating panahon. Yung mga geng-geng. O meron pa nga nanuntok ngayon ng basically nanuntok ng siklista. Tangina. Bad trip. Ang nipis pa naman niya. Mas makapal pa yung frame nung niya. Mas makapal pa yung frame nung binabike niya. Tangina, tapang Nakaka-bad trip yung ganun. Kaya nakukuha ba? Ngayon, nagkaroon sila ng delinquent subcultures. Ano pang another nang nangyayari? Identity crisis. Pag nagkaroon ng identity crisis, they are prone to committing crimes. O ito, naman, pwede nyong i-relate to sa topic niya sa CDI. Di ba meron kayo tinatawag na in-group? Yung mga in-group nga ba? Yung mga kabataan. Di ba sila yung mga hindi naman talaga kriminal, pero dahil sa experimentation, nakapag-commit sila. I forgot I'll do my research again. I-browse ko yung yung tawag dito, notes ko. Naiwan ko yung blue book ko eh. May blue book din ako eh. Yung notes na ginamit ko na nagre-review. Deprivation theory, we're looking at two parts of ating social structure. Yung proletariat at bourgeoisie. Yung nasa baba, anong ginagawa? Dahil nagkakaroon ng magandang progress, nagbibuild sila ng unrealistic na
unrealistic na, na goal. If nagkaroon sila ng unrealistic na goal, hindi nila na-achieve, strain theory, pasok. Gagawa sila, gagamit ng illegal means to achieve it. On the other hand naman, yung mga nasa taas, yung mga greedy, hindi pa nila nakikita yung sarili nila progressing enough, progressing fast enough. Okay, that's why they commit crimes. Kaya ito, totoo to, yung sa yung sa unrealistic goals. Kaya nga nagkakaroon tayo ng follow-up, di ba? Sa aftercare. Natatandaan niyo pa yung phases ng treatment sa TCMP natin? Di ba, entry or orientation phase? Natatandaan pa? Ma'am, di natatandaan, 5 yun. Ano yung huli doon? Di ba yung aftercare, aalamin kung kamusta sila sa labas. Kasi somewhere in somewhat, baka nagkaroon sila ng frustration. Iba kasi sa loob, iba sa labas. O sa loob, nakalabas. Kasi sabi, di ba, pag nasa phase 3 na nga tayo, napatunayan na yung sarili nila na they are capable of leading. O ibig sabihin, tumaas nila sa hierarchy. O baka sa loob, nirerespeto na sila. Paglabas, ang tingin ulit sa kanila, ex-convict. Ayun nga yung very reason bakit tayo nagkakaroon ng rehabilitation. To remove yung stigma, yung mark of Cain, the mark of criminal. Kaya nagigets ba? O meron pa tayong last. Modernization theory. Last tuloy. Meron pa ng last 2. Modernization theory, ang sinasabi lang naman, nagpo-progress tayo, nagmo-modernize, ano nangyayari? Tayo mismo nagiging problema, nagiging complex, ang hirap na tayo intindihin. Ayun yung sinasabi. Meron naman tayo, theory of anomy and synony. Pag sinabing anomy, absence of norms. Pag sinabing synony, cohesion sa norms. Ano daw sabi dito? Nagkakaroon tayo ng progressive lifestyle. Yung mga anomy before, na nag-hold sa tao together, nag-disintegrate, napalitan ng bago. Ngayon nagkakaroon ng conflict. Kagaya na lang yan sa tao. Iba yung norms ng mga tatay natin before na gusto nilang ipa-adapt sa atin at hindi natin ina-adapt. Yung pagsagot-sagot sa magulang. Di ba? Normal sa kanila na kapag may sinabi sa inyo, di ba, ikaw, hindi ka naman ganyan. Uy, hindi ako na ganyan na. Bastos. Ngayon, nilalaban na natin yon kasi na tayo, parang woke na tinatawag. Di ba? Woke generation na tayo. Na tayo, very active sa paglaban ng ating rights. Nagigets? Next. Yung Sara. Hindi pala, POP pala itong ahit na to. Nakita ko si yung Sara eh. Pag sinabi naman natin POP, problem-oriented, anong ginagawa? Anong sinasabi pag problem-oriented? Problem-oriented policing. Ang goal natin is to what? To address yung main issue, the root cause, the root problem. Okay? Ano yun? For example, itong Sara is one of the problem-oriented policing. Bakit? So first one pa lang, scanning. Inaalam mo na agad what is the problem. Ano agad yung A? Analysis. Anong ina-analyze natin? Ano yung pinagmulan? What causes the problem? Kaya in the surrounding facts about that certain problem. Magkakaroon tayo ng R. Ano naman yung R? Response. Ano yung response? It is the action, okay, derived from the analysis to address that certain problem. Then after nun, magkakaroon tayo ng second A. Ano yung A? Analysis. Assessment. Assessment. Ano naman ginagawa sa assessment? Dine-determine natin whether not, or whether yes or if not, naging effective yung ating response. Okay? Nagigets ba? Malinaw naman si Sara? Mahalaga to lumalabas to. Inulit. Meron pa tayong ganitong planning naman. May synoptic, may radical, incremental. Alamin naman natin siya ngayon. Ulit? Sa Sara? Okay. Sa online ba? Online daw? Ikaw. Pag sinabi nating Sara scanning, anong ginagawa natin? Kasi problem-oriented, inaalam natin again yung pattern. Inaalam natin yung pinagmumulan ng problema. Okay, for example, sa Sara, it is one of the best examples ng ating problem-oriented policing. Yung S is scanning. Anong ini-scan natin muna? Yung surroundings. Inaalam natin ano yung recurring problems. Okay? Am I clear? Then after nun, magkakaroon tayo ng A. Ano naman yung A? Okay. Alam ko na kung bakit naninibago si Buddy Clint. Yung Sara kasi na pinagmulan ko kanina, yung sa BOBA. Ito yung gusto mong makuha, no? Prioritization.
Okay, check mo lang. Hindi kasi dati may mga keyword na pinakuha sa amin dito sa search app. For example, dito sa scanning, identifying the problem or prioritization. Yan. Tapos dito naman sa analysis, evaluation na. Ayun yung pa yung kinuha sa amin. Tapos implementation, sa assessment naman yung impact. Ayun yung mga pinatandaan sa aming keyword dati ni Sir Jack. Remember? Natandaan? Ayun pala siguro yung ano. Anyway, pag scanning, ina-analyze natin, pina-prioritize natin, dadagdag ko na sa paliwanag, yung potential disorder or we scan, ano ba yung problema? After nun, we analyze. We evaluate yung nakuha nating facts about that problem. And then ano mangyari? Analyze natin, gagawa tayo ng what? Response. This will be the implementation. Okay, ito na yung magiging response para ma-address natin yung problem. Then last one is yung assessment. Yung impact, naging effective ba or not? Okay, gets na gets? Sa pool na, sa pool? Ay, sa pool, di pala akin yun. Kaya ano pala yun? Sorry. Tol! Iba pala yun. Sorry. Kasi lagi, napapanood ko rin sa TikTok, tropa ko kayo si Sir eh. Bait nun ni Sir, Mr. Arcrim. Saan ako? Ito ba't may sulat na to? Okay na ba, di? Ano na? Yung ginamit ko kasing basis dun sa Sara ko, yung sa ano, tawag dito? Sa BOBA. O nga pala, may ibang definition nga pala si Sir Cha. Even sa efficiency. O yun, nakalimutan ko sabihin. Sa efficiency, tsaka sa effectiveness, may iba rin paliwanag si Sir Cha doon. Ano nyo na yun? Sa rationalization nyo na malalaman. Pero yung technical definition talaga ng efficiency and effectiveness, yung sinabi ko sa inyo. Pero may ibang ano si Sir Cha doon, ibang pasok, may ibang perspective si Sir Cha doon. Okay? O, banat na tayo dito. Another type ng planning pa rin, synoptic planning. O, pag nakita nyo tong synopsis, anong ginagawa dito? Ito yung comprehensive planning. Ang dami mong gagawin dito. Talagang pagpaplano, extensive planning. Ayan, rational and comprehensive approach. Okay? It is the dominant tradition in planning. Ito daw yung mga pinakang madalas na ginagawa. Kasi ako rin, kung magpaplano ako, gusto ko yung ganito. Gagamitan ko ng utak. Gagamitan ko ng comprehension. Gagamitan ko ng rationale. Okay? So, it is also the point of departure for most of the other planning approaches. So, this model is based on a problem-oriented approach, okay, to planning, especially appropriate for police agencies. It relies heavily on what? The problem identification and analysis. Okay? O, para mas madali nyo magets, kasi pag sinabi natin synoptic, ganun din. Aalamin din natin yung problem, pag-iisipan natin ng maayos. Ito na lang yung steps. Okay? Again, tandaan nyo na lang, pag sinabi natin synoptic, rational comprehensive planning. Okay? Nakuha? Pag synoptic, parang gumagamit ka ng utak. Anyway, pag nagpa-plan ka, utak naman talaga eh. What I mean is yung extensive na pagpaplano, yung mas detalyadong pagpaplano. Okay? Steps in synoptic planning. First one, prepare for planning. Hindi ka pa nagpaplano dito. Nagpaplano ka pa lang or naghahanda ka pa lang sa pagpaplano. Nagigets? So the task of planning would be detailed in work chart that specifies this one. What events and actions are necessary? Kung bagay, wala kang pang plano dito, di ka pa nagpaplano talaga. Naghahanda ka pa lang para magsimulang magplano. Okay? O ito yung mga tatandaan mo daw. What events and actions are necessary? When they must take place? Kailan daw? Who is to be involved in each action and how and for how long? And how the various action will interlock with one another. Ngayon, kapag nasagot mo na itong mga to, you are now ready to plan. But before planning, ito muna. Describe the present situation. So, planning must have a mean for evaluation. Okay? Without an accurate beginning database, there is no reference point on which to formulate success or failure. You must describe the present situation. Ito yung magiging baseline mo, sukatan mo. Kasi later on, i-evaluate mo ulit yan. Titignan mo if yung ginawa mo is naging successful. Parang sa ano lang, parang sa polygraphy natin. Bakit tayo nagtatanong ng irrelevant questions? Para makuha natin yung basic response ng katawan. Diba? Ito yung basic response. Then ngayon, magtatanong kayo ng relevant questions. Titingnan nyo ngayon kung meron deviation or pagbabago. That is the very reason din dito. Kung bakit kailangan mong i-describe yung present situation. O for example, ang current situation ng drug addicts dito is ganito. Out of 10 households, ang gumagamit ay 3. Okay, ayun yung present situation, 3 out of 10.
Present situation. Ngayon, nagplano ka, paano mo i-address, let's say, dinaanan mo na tong ibang part na to, magkakaroon ka kasi ng assessment again. Oh. Ito yung naging baseline mo yun, 3 out of 10. Paano mo masusukat kung naging effective? Pag bumaba yan, o let's say naging 1 out of 10, effective yung planning na ginawa mo. If tumaas, then yung ginawang planning, walang kwenta. Okay, nakukuha? O, next, develop projections and consider alternative future states. Anong ibig sabihin ng projection? You are looking forward. Pag ito yung ginawa ko, anong mangyayari? Projection should be written with an attempt to link the current situation with the future. Kung ito yung ginawa kong action, ito yung kalalabasan. Parang gano'n na nangyayari. And with that, tsaka ka maggagawa ng alternatives natin. Yung alternative future states. For example, pag pinagbawal kong, paano ba natin kukontrahin yung drugs? Pag pinagbawal ko namang lumabas tuwing gabi, makikita mo yung future states, puta, masyadong mahigpit, baka lalong maging rebellious. Parang ganun ang mangyayari, okay? You will look forward. Yung present situation, titingnan mo, kapag ito yung action na ginawa ko, ano yung kalalabasan? Okay? Nakukuha ba? Keeping in mind the desirable outcomes. It is important for the police executive to project the current situations into the future to determine possible and probable desirable future states. Tinitingnan mo ano yung mga possible kalabasan, yung mga possible outcome. Okay? Now, you must now identify and analyze problem. So the discovery of the problems assumes that the system to monitor and evaluate the current arena is already on place. Closely related to the detection and identification of issues. So basically, yun lang naman. Pag sinabi natin identify and analyze problems, aalamin mo. Okay? You must what? Identify the issues. Okay? Now next, set goals. How do we make set goals daw? Making choices about goals is one of the most important aspects of planning. It makes no sense to establish a goal that does not address a specific problem. Hindi daw pwede magplano ka na wala namang ina-address na problema. So yung goal mo, kailangan align din sa problem. And saan mo kukuhain yung problem na yun ngayon? Dito. Identify and analyze the problem. After nan, may ma-analyze ka, set goal. Kagaya nga niyan. For example, dinescribe ko yung current situation dito sa San Jose. Magulo. Makukulit ang tao. Madaming addict. O, ayun yung present situation. Ano mangyari? O, let's say, mag-ano muna ako, projection. Po-project ko muna, looking forward. Ay, by ganitong taon, wala nang makulit dito. Wala nang wala nang pasaway, wala nang addict. Lahat dito nagsisimba na. Okay, o, ngayon, i-identify and analyze mo yung problem. Ano bang problema? Bakit makukulit tong mga to? Bakit mga addict? Ayun, yung drugs pala. Ayun, yung alak pala. Ayun, yung sugal pala. Okay? O ngayon, magsiset goals ka na. Ano yung goal mo? Look forward again. Pag sinabi kasi natin goal, ano ba yung goal? Long term. O pag ganitong panahon, wala nang nagsusugal dito, wala nang nagsashabu, wala nang nagmamariwana, wala nang nagsusugal, wala nang nagsasabong, wala nang nagiinom. O yun yung goals natin ngayon. Next step natin is to identify alternative course of action. O as stated earlier, alternatives are means by which goals and objectives can be attained. O, nagkaroon ka ng goals. Pag sinabi nating alternative course of action, ano-ano yung gagawin mo in order to achieve this one? Paano mo sisimulan? O let's say, kagaya kanina, sabi ko, ang goal ko, wala nang nagsusugal, wala nang nagsasabu, wala nang nagmamariwana, wala nang nagiinom. Paano mo ngayon gagawa ng paraan yon? Ayun yung alternative course of action na sinatawag natin. O, gagawa ko ng ordinansa dito. Ako naman yung pag may nakitang nag-iinom, ipupukpok sa ulo yung yung bote. Pag may nakita akong nagsisigarilyo, papanguya ko sa kanya yung upos. Pag may nakita akong nagsasabu, haluan ko ng asin, kailangan singutin niya rin. O parang ganon. Sarcasm lang yun kayo talaga. O identify the alternative of course of action. The next, syempre, nagkaroon ka na ng identification ng alternatives, nakalista naman yon. Syempre, you must now select preferred alternatives. Pipili ka na dun sa mga naisip mong dapat gawin. Okay? O strategic analysis, ano naman ibig sabihin nito? Under siya ng So, ito na yung mga technique sa pagpili ng ng preferred alternatives. First one, yung strategic analysis. So, this includes the study on the courses of actions.
suitability studies, feasibility studies, acceptability studies, and judgment. Pag strategic analysis, tinitignan mo ngayon, ano daw, pag-aaralan mo yung courses of actions na alternatives na yon. Kapag ito yung ginawa ko, anong mangyayari? Pag-aaralan mo ngayon yon. Based on the studies, yung mga taong pag inawatan mo na bigla ng shabu, nagkakaroon ng withdrawal, hindi pala pwedeng gawin. Sige, payagan ko muna sila. Pero babawasan ko pa unti-unti. Totoo yun ha, meron tayong physical withdrawal. Anyway, dapat alam nyo na pala sa CDI. Ano nangyayari madalas pag nagkakaroon ng withdrawal? Nanginginig, nagbabayolente. Kaya nga yung mga addict sa morphine, nagkakaroon sila ng methadone. So parang may pa rin naman doon ng opium para lang somehow mapunan yung needs ng katawan. Kayo, baka may tropa kayong lasinggero. Ang nangyari kapag hindi nakakainom, ang nangyayari, nanginginig, nagiging mainitin ulo, nagmamaoy. Meron ba kayong kilalang ganon? Tayo na, kakaibang withdrawal yung boss. Pag ginakainom, nang bababae bigla. Bossing. Okay, nakukuha ba? Nakukuha? Ganun yung strategic, inaaral mo pa rin. Pag suitability naman, each course of action is ganun pa rin naman, evaluated in accordance with the general policies, rules, and laws. Feasibility. This include the appraisal of the effects. Tingnan natin daw yung effects of factors weighed separately and together. Acceptability naman, those judged to be suitable and feasible are then analyzed in acceptability studies. Ang dami. Nga lang. So these are the techniques na pwede mong gawin when choosing yung ating alternatives. Okay, you read it na lang, ang dami. Pag sinabi naman cost effective, yung pinakantipid, mag-fit sa budget mo, but at the same time, kayang i-pull off. Okay? Must and wants analysis, yung mga kailangan and talagang dapat. For example, ito lang naman yung kailangan and ito naman yung mga wants lang. Pwede mong i-disregard yung wants, mag-prioritize ka ng mga must, yung mga dapat gawin. Ito na, plan and carry out the implementation. You are planning to carry out the implementation kung paano natin gagawin. Kasi halimbawa, nakapili ka na ng alternatives. Ngayon, ang paplanuhin mo naman, paano mo gagawin yung napili mong alternatives? Next, monitor and evaluate the progress. Titingnan mo ngayon. Let's say, balik tayo ng onte. May alternatives, namili ka, nagplano ka na para i-implement. Ngayon, nung in-implement mo na, babantayan mo na. Evaluate mo kung yung ginagawa mo is nagkakaroon ng progress. Kasi kung hindi mo kung nakita mong hindi naging effective yung ilalagay mong progress, step back ulit ng onte. Mali ka ng alternative na pinili. Okay? Meron naman tayong summation of the synoptic planning approach. When we say summation, yung naging summarize, naging buod ng pagpaplano mo. What are the facts? Okay? Ano yung naging steps, yung mga ginawa mo, mga kinonsider mong factors. Parang kakaiba natin inyo 244 pa lang next, repeat the planning process. Ayun yung pinaka-last. If ever na mag-fail ka and talaga nakulangan ka, you ulit lang. You start again. Next. Meron naman tayong ganito, transactive planning. Pag nakita niyo yung transactive planning, anong nito? Anong root word ng transactive? Transact. Kasi face-to-face, pupunta ka talaga dun sa tao. Okay? Na maaapektuhan. Okay? So, transactive planning is carried out in face-to-face interaction with the people who are to be affected by the plan. Kagaya na lang, kanyari niyan, magagawa tayo ng dam, may mga katutubong nakatira doon, punta ka doon, transact kayo. Ganito kasi plano namin, magiging malaking tulong nito sa ekonomiya. Okay? Nakukuha ba? And not to an anonymous target community of beneficiaries. Techniques include field surveys and interpersonal dialogue marked by a process of mutual learning. Wait lang guys. Pare. Wait lang pre. Gagi ka, nasa harap ako. Punta ka na lang dito pre. Sige pre. JG.
Again, nagigets na ba to? Transactive planning, it is carried out face-to-face. Pupunta ka doon sa mga taong maapektuhan nung plano. O kagaya nga sabi ko kanina, gagawa ng dam, may mga maapektuhan katutubo. Kasi yun yung ano nila yung lugar nila eh. You go with them, transact. Okay? O, next tayo, what is advocacy planning? Incremental. Ay pala. Anyway, ito muna. Advocacy. What is advocacy planning naman? Beneficial aspects of this approach include a greater sensitivity to the unintended and negative side effects of plan. Pag sinabing advocacy, nagplano ka, ang pinakamagiging focus mo and sensitive ka dito sa negative side effects. For example, nagplano ka, may gagawin ka, tignan mo agad, ano bang possible, ano bang magiging negative effects nito. Okay, so that is advocacy planning. O, balik muna tayo sa incremental. So incrementalism concludes that long-range and comprehensive planning are not only too difficult. Yung comprehensive planning daw, kaninang synoptic planning, hindi lang daw siya mahirap. Ano pa daw siya? But inherently bad. Okay? So according kasi dito, kay incremental planning, yung problems that are seen too difficult when they are grouped together and easier to solve when they are easier to solve when they are taken one at a time. So ganito sa kanya. Si synoptic, ganito niya tinitingnan yung problema. Isang buo. Magpaplano siya comprehensively para isolve to as one. Si incremental, ganito yung gagawin niya. Pipira-pirasuhin niya ngayon yan. Ngayon, tsaka niya isosolve one by one. That is incremental planning. Sabi dito, the problems that are seen as too difficult when they are grouped together, yung mga problema ang hirap solusyonan pag sama-sama, anong gagawin? They are easier to solve when they are taking one at a time. Okay? And broken down into gradual adjustments over time. So yung isang buong problema, hindi mo isosolve as one. Pira-pirasuin mo. Okay? Unti-untiin mo. Okay, nakukuha? Oh, next tayo. Ano naman yung radical? Tandaan nyo lang dito, yung concrete result sa immediately. So it is the mainstream involves collective actions to achieve concrete results in immediate future. O, yung may second mainstream pa tayo. Critical of large-scale social processes and how they permeate the character of social and economic life at all levels, which in turn determine the structure and evolution of social problems. Again, pag sinabing radical planning, ano yung pinakamagiging key phrase natin dito? Yung concrete results. Kailangan meron daw agad and immediate future. Merong agad makikita sa immediate future ng mabilisan. Okay, anyway, ito yung sinatawag nating sitar. Ba't hindi nakalagay? Planning, sitar. Ano na yung naging natin kanina? Sarah. Saan yung si Sarah? Saan si Sarah? Yun yung sabing anak ni nanay, Hindi si Sarah, yan. Sarah sa problem solving. Si sitar naman ay sa planning. Okay? Ano again yung sitar? What does the S stands for? Synoptic or comprehensive. Ito yung pagpaplano ng mahabaan. Gagamitan mo ng matinding pag-iisip. Di ba meron pa nga tayong steps kanina? Second, incremental. What is incremental naman? Sabi niya, yung synoptic planning daw comprehensive, hindi lang daw mahirap. Okay? Inherently bad pa. Kailangan daw kasi yung problema na mahirap, pagsama-sama, iisa-isahin. Broken down into pieces, tsaka natin sosolusyonan. O ano naman yung transactive ngayon? Transactive says na face-to-face daw siya ginagawa. Pupunta ka doon sa mga taong maapektuhan ng pagpaplano. Yung binigay ko example kanina is yung sawat. Yung gagawa ng dam. Transactive, pupunta ka mismo doon sa mga nakatira doon sa gagawa mo ng dam or usually yung mga katutubo to transact. O ano yung next? Yung A again. Advocacy. It has a greater sensitivity to what? Negative sides of the plan. Then last one is yung radical. Ito naman yung concrete result sa immediate future. Huwag kayong mag-alala, meron kayong meron kayong handouts dito. Ma'am, di ba meron silang handouts dito, ma'am? Meron daw, sabi sa inyo eh. Ma'am, di ba meron silang sitar, ma'am, na handouts, ma'am? Opo. Opo, ma'am. Meron. Opo. Yung may sitar, yung mga, sa Leia. Meron. Di min sitar.
Po, ma'am, yung Copner si Prophet. Tsaka yung 10 codes, ma'am. Di ba sabay-sabay ikaw nag-print dati nun, ma'am? Sabay-sabay mo print rin? Ayan, wag kayo kabahan. Madali nyo lang to ano. Pero wag kayong masyadong mag-base sa ano, ha? Sa keyword, ha? Okay? O, ano na tayo? Policy and procedural plans. Sige, cut na muna natin dito. Ano muna kayo? Merienda. Wala ba si nanay? Akin nanay lang ba kayo bumabili? Ano, tuloy natin o merienda muna kayo? Kasi bagong topic na to. Sige, merienda muna. Balik kayo agad ha, mga ano, para makarami tayo. 3:10. 3:15.